Sa nalalapit na International Coastal Cleanup o ICC, muling makikiisa ang Department of Environment and Natural Resources o DNR na gaganapin sa ika-16 ng Setyembre. Ang ICC na may temang Clean Seas for Healthy Fisheries ay ginaganap kada taon tuwing ika-3 ng Sabado ng Setyembre upang maglinis ng mga baybaying dagat. Ang tema naman sa National Capital Region o NCR ay pareho pa rin sa nakaraang taon na trash-free Manila Bay dahil sa patuloy na rehabilitasyon ng Manila Bay. Nang tanungin naman ang pagkakaiba ng ICC sa regular na isinasagawang cleanup drive, paliwanag ni Head of the Regional Strategic Communications and Initiatives Group of DNR-NCR, Arizol Abad, na naiiba ito dahil kinakailangan ng waste audit sa ICC. Ito ay isang paraan ng pagtatala ng uri ng mga basurang nakolekta gamit ang trash data form para isumite sa Ocean Conservancy na nagtaguyod ng ICC at isang non-environmental organization mula sa United States of America. Si Ocean Conservancy will finalize all the data and then ipapublish nila through their website. Pwede po itong kunin or tignan ng mga policy makers, yung mga organizations to check para magamit nila in terms of policy making, kung ano mang mga research studies. Noong nakaraang taon, ang mga pangunahing uri ng basura na naitala sa NCR ay ang tinatawag na tiny trash tulad ng plastic at foam. Pumangalawa naman ang sigarilyo at pangatlo ang mga plastic containers at take-out materials. Ang ICC ay isasagawa rin sa mga inland areas sa mga barangay kung saan naglabas na ng Memorandum Circular ang Department of the Interior and Local Government na dapat makiisa ang lahat ng mga barangay para rito. So kung ano yung existing water area or existing na daluyan na tubig na meron sila doon sa kanilang barangay, kailangan linisin nila iyon sa araw ng International Coastal Cleanup. Ayon naman kay Abad, may malaking tulong ang pakikiisa sa ICC upang ipabatid sa publiko ang kabuluhan nito. Bukod kasi ma'am dun sa participation and engagement na gusto nating makuha from the public, we want them to really raise the awareness pagdating sa problema sa basura. It might sound like cliche, pero yung action na kailangan nating ibigay to address yung problema, hindi pa rin siya ganun kalakas. Dagdag pa niya, ang patuloy na pagsasagawa nito ay hakbang para mahikayat ang mga mamamayan sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan sa kalikasan. Gaya na lamang ng sitwasyon sa Manila Bay kung saan isinaad ni Abad na sa patuloy na paghihikayat sa publiko at sa tulong na rin ng mga organisasyon at mga residente na bawasan na ang mga basura na dumadaloy at ang polusyon dito. Kasalukuyan namang puno na ang slot para sa mga voluntaryo sa gaganapin na ICC dahil sa limitadong bilang nito. Paliwanag ni Abad na dahil na rin ito sa banta ng COVID-19 at para hindi maging crowded ang lugar. Kaya't inaanyayahan ni Abad ang mga residente na magkaroon ng kanilang bersyon ng ICC sa kanilang lugar kung saan maaari nilang linisin ang waterways na kanilang makikita. May iniwan namang mensahe si Abad para sa publiko. Ang pangangalaga po ng likas yaman at ng kapaligiran ay hindi lamang po trabaho ng government or ng pamahalaan. It's a work na kailangan maging engage yung public. Hindi magiging matagumpay ang implementasyon ng programa kung wala pong suporta ng publiko. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.